Good evening, guys. I just wanted to highlight this really important article by Peso Weekly. Have a look at this. It says here, we've been told corruption is our biggest problem, but the truth is uglier. Our real weakness is division. Yung pag-aaway at paghati-hati po natin. Now, I'll take time for you guys to be able to read this. You can pause. But let's start with this one. Corruption thrives because we'd rather fight each other than fight it. Corruption nagiging successful dahil nag-aaway-away tayo. At kung mag-aaway-away pa rin tayo, ang mangyayari dyan, patuloy na hindi matatakot ang gobyerno sa pagkakaisa ng Pilipino dahil hindi tayo nagkakaisa. Apart from corruption, we have one bigger problem. We don't stand together. Yung mga Pilipino, hindi nagkakaisa. Bakit? Dahil nag-aaway-away tayo. Kasalanan nyo to, kasalanan natin to, kasalanan nyo kung bakit tayo nandito. At yung mga gustong mag-justify, hindi namin nakita yung pagkakamali namin, it's a right versus wrong. So kung nag-aaway-away tayo sa Facebook, online, lahat, yan ang gusto ng gobyerno. That's what they want to happen. Because they will continue to be in power and Filipinos will not stand together. Take the flood control issue. Yung flood control, yung trillion peso march, oportunidad po yan sana na magkaisa tayo. Pero anong nangyari? Nag-away-away lang tayo. It was us versus them versus us, kulay laban sa kulay. Half the country blames them, the other half says no, blame the other side. Guess who benefits? Sino? Ang mga politiko na nandyan sa taas, napapatuloy lang nila yung ginagawa nila. Pinapaikot-ikot lang tayo dahil nag-aaway tayo. This isn't an accident, it's a tactic. Strategy ito. Divide the people, shrink the outrage. Paghati-hati kasi, everyone, let's say nagkita-kita tayo sa rally, nag-aaway silang ganito, hindi tayo nag-aaway sa isang bagay. Hati-hati ang galit natin at hindi nakadirekta kung saan dapat idirekta, nasa korupsyon. This is the oldest trick in the book, Divide and Rule. As Sun Tzu warned, control perception and you control outcomes. Yung galit ng Pilipino dinidirekta sa kapwa Pilipino. Hindi natin pinagkakaisa ang galit natin bilang kapwa Pilipino sa gobyerno at korupsyon. Yung maganda sa Peso Weekly, nagpapakita sila ng ehemplo. But here's the truth. Ito na yung ehemplo. Other nations, mga ibang bansa, showed unity can crush corruption. South Korea, nangyari din ang korupsyon. Millions lit candles together, families, students, conservatives, mga magkabilang panig, liberals forced a president out dahil nagkaisa sila. Romania, 600,000 march for nights in a row. Hindi lang isang gabi, nights in a row across parties until corrupt ministers resigned. They didn't argue colors, they demanded accountability. Isang pagkakaisa ng bansa laban sa iisang gobyerno. But division has its price. Yung ginagawa natin, talagang resulta ito kung bakit nandito tayo pa rin kung saan tayo. Valenzuela, endless polarization, marami ding mga kulay-kulay, has left corruption unpunished and the country in ruins. Yung galit sa kapwa, hindi sa gobyerno, hindi sa korupsyon. Russia's fragmented opposition gave oligarchs and cronies free rein. Division doesn't just weaken nations, it destroys them. Itong pag-aaway natin, yung talagang talo, tayo. Walang mananalo sa away, sama-sama tayong matatalo. So yung final say ng Peso Weekly, yung corrupt, hindi natatakot yan sa mga partisan rage, yung mga kulay-kulay, mga memes sa gobyerno, loyalty sa mga politiko. Isa lang kinakatakot nila, ang pagkakaisa ng milyong-milyong Pilipino. Shouting, sinisigaw ang isang bagay. Pakita ang kontrata, pakita ang audit, nasan ang accountability. Kung nagkaisa tayo doon at iisa yung sinisigaw natin, dyan talaga nangyayari ang pagbabago. Pero hindi pa nangyayari yun. Now, I will not claim to be an expert in politics. I do not know enough. Kulang po yung pagkakaalam ko doon. I don't know enough. So, I will not claim to be an expert with something I know so little about. But yung alam ko po, I've dedicated my life to communicating and connecting. Yan ang alam ko. At base sa nakikita ko, nag-aaway-away tayong lahat. Hindi tayo nag-uusap para makaintindi, hindi tayo nagkakaintindihan, nag-uusap tayo para masabi kung sino ang tama at sino ang mali. Ang katotohanan kasi, maraming version yan. Yung katotohanan ng isang tao, totoo. Ang katotohanan din ng isang tao, totoo din. Hindi lang iisa ang katotohanan. There are many versions of the truth until we try to understand another
person's truth. Hanggat hindi natin naintindihan ang katotohanan at pinanggagalingan ng taong iba ang opinyon at paniniwala sa atin, hindi tayo magkakaisa. Kung nakikinig lang tayo para masabi kung sino ang tama at kung sino ang mali, hindi ka talaga nakikinig at hindi ka makakaintindi at matatanggap kung saan nanggagaling ang kausap mo. Version din, kung hindi mo din naiintindihan ng sarili mo, hindi ka nakikinig sa sarili mo, hindi mo lang kung bakit ka naniniwala sa pinapaniwalaan mo, madadala at madadalak lang sa mga emosyon at makokontrol ka lang ng mga bagay-bagay na hindi ka sigurado kung yun naman talaga ang paniniwala mo o hindi. Kailangan talaga makinig para makaintindi, hindi para maging tama o mali. Para matanggap din ang ibang paniniwala ng ibang tao. Saan ba yung pinanggagalingan ng lahat ng mga sumusuporta kay Duterte? Saan yung pinanggagalingan? Bakit mo sinusuporta si Robredo? Anong pinanggagalingan mo? Kung makinig lang tayo na hindi magja-judge, na gustong makaintindi, doon po tayo magkakaisa. Doon tayo makakaintindi. Malalaman din natin pag nagkaintindihan po tayo, iisa lang naman ang goal natin para maangat ang Pilipinas at mapapagsak ang korupsyon kung nakikinig lang tayo sa isa't isa. Kasi wala namang Pilipino na gustong ganito parating Pilipinas. Meron ba? Hindi. Gusto ko mahirap ang buhay. Gusto ko baluktot ang sistema. Gusto ko napakahirap umangat dito. Napakahirap lumaban ng patas. Yan ba ang gusto natin bilang Pilipino? Hindi. Hanggat magkaisa tayo at magkaintindihan, hindi mangyayari ang kailangan mangyari para umusad po ang pagbabago dito sa Pilipinas. Kailangan magkaisa. I applaud Peso Weekly for this article. Napaka-importante. And I think the change will start with us towards each other. Pag nangyari yon, I hope it happens. For now, hindi ko pa nakikita, pero sana at least makita na. I would love for it to happen one day. Sana mangyari kasi I think yan talaga yung umpisa at yan ang kailangan para magbago at magkaisa po tayo mga Pilipino.